Sa gingon sa Ephesians chapter 2 verse 8. Sa gingon dito, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. And the word naluwas, past tense. No? Past tense na siya. Kung imong tanawon ang kaluwasan, pero ang meaning magud sa grace, doon na sa daghan ang iyang meaning dinhi, pero duha lang akong gikuha dinhi, that grace is related to a word that means to rejoice or to be merry. That's the word grace, no? And the word grace is used to describe our response of thanksgiving for that which brings joy. Kaya ang inyong gihimo karon, pagpasalamat nito sa Ginoo. No? Kay ingon pa dito sa atong ibasa ang explanation naluwas ta pinaagi sa grasya. So daghang kay ang grace dino. Dunay grace of salvation, grace to serve Jesus, and grace to do something. No, pero nga atong isgutan karon ang grasya sa kaluwasan. No? Nganong past tense ni siya. Dunay kuan tulo lang akong gibutan dinhi kay kung ato ning isguta karon tanan, di man lecture wali man no kay kuan man Thanksgiving. Kuha lang ta ginagmay no nga atong haom. Ang grasya sa kaluwasan, number 1 dinhi John 1:12, nahimot ang anak sa Dios. That's grasya. No? Pag nagwali ko ni atong naipatay, ang ilahaging konsepto nga sila mga anak na si Ginoo. Pero gipabasa na ko ang John chapter 8, ang tao din sa kalibutan duhay amahan. Kung dili ka anak sa Ginoo, kinsa man kang anak? Ako sang gitmutan na ba? Bugay ka siya nakatubag, pitok yung mata, nagtanaw sa kuha. So, yun ako nga, unsa man ka, kinsa man kang anak karon. Siya anak man ko sa Ginoo, pastor. Kung anak ka sa Ginoo, asa mas Kristo. So, wala katubag. Kayo sahay ang tao, magsulti lang nga anak sa Ginoo, pero dili makapasabot nga nung nahimo siyang anak sa Ginoo. No? Tungod kay doon na po ibang mga reliyon karon nga nag-angkon nga ang tanang tao anak sa Dios. Nang lisod kay nimo kung wala kay pagtuki kuan ka ba malibog ka, no? So una ang grasya sa kaluwasan nahimo kang anak sa Dios. And din sa Romans chapter 12, sara ba to? Muna ang ikaduha nga grasya ba sa kaluwasan. No? Mayon sa din sa verse 5. Di naman ko kita yung 5. Kita usab bisan daghan usalamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo og nalambigit kita sa usag-usa. So the word nalambigit. No? Ang grasya nagihatag sa Ginoo sa ato dili lang tanhimong anak sa Dios, pero nahimo po kang nahaom og nalambigit diha kang Kristo. No? Munay grasya sa kaluwasan nga ato ang nadawat, no? And Ephesians chapter 4 verse 16, may ingon siya dinhi, diha kang Kristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas. So nagkadugtong, no? Munang lisod para panalitan karon pong mahimong ka nadawat na nimo ang grasya sa kaluwasan. Kinahanglan imo yung i-declare nga tinuod kang anak sa Ginoo, nalambigit kang Kristo ug nahaom ka diha kang Kristo. No? So kay ang ato magong verse taghisgot og grow in grace. No? In the knowledge of Jesus Christ. So mo ni ang iyang grace or ang grasya sa kaluwasan. And the purpose of grace, ingong gisa dinhi to grow. Then ikaduha si Peter chapter 1 verse 8, to become active and effective. No? Kung ikaw naanay grasya sa kaluwasan, nahimo na kang anak sa Ginoo, tapos nalambigit na kadiha kang Kristo, nahaom na, mayon sa dinhi kinahanglan, no, nga ikaw mahimo kang active and effective.
Ang problema karon sa mga simbahan mao ni active pero dili effective. No? Say active ka ita sa trabaho na ang grasya pero dili epektibo ang atong pagka Kristohanon. No? Kaya nga mingon siya nga grow in grace. Dapat duha ang mahitabo sa Kristohanon. Active and effective. No? Kinanglan ka madasigon diha sa pag-alagad sa Ginoo, epektibo pug ka ngadto sa mga tawo nga nagtan-aw sa imuha. No? So that's the purpose, no? And to become mature Christian. No? So mura sa nawa atong tan-awon sa grace. Ang grace, ang grasya sa Ginoo maunay nagpalig-on sa tuwa. No? Basta kaanagi ka sa Ginoo, ako manggod dili ko mutuo nga kung tinunay kang nakadawat sa grasya sa Ginoo nga dili ka mutubo. Mutubo gyud ka. Kung nasabtan na nimo pag-ayo ang bunga sa grasya nga gihatag sa Ginoo sa imong mutubo gyud ka. Stages of growth nagkaiba-iba pero bahala na basta kay mutubo. No? So mo ni ang ihang giingon dinhi sa atong verse, no? Kay naa naman na ingon nga strengthened by grace, naa na ang grasya. Sahay lang atong pag-elaborate and pag-demonstrate nagkaiba-iba. No? No, dirita sa ikaduha niyong ano, empowered past tense for mission. Nagsigug lantaw sa inyo ang theme ba? Kung kinidili lang inyo theme, kung inyo ginighimuon 5 years from now, mag times 10 ang inyo hadin yung attendance. This theme, no? Strengthened by grace and empowered for mission. Na kung ang tanan nahimo mong nakadawat na sa kaluwasan, nahimo na mong anak sa Ginoo, nalambigit na mo diha sa lawas ni Kristo, nasumpay na mo, tapos gigamhan mo dinha sa pag dala sa pulong ito sa mga tao. Pero akong ikaw na ba i-explain ninyo that there are 3 missions. Usay mag-ingon ta og mission, ang atong una mulakaw ta. Dili baya. Ang una natong mission dili ang paglakaw. Ang una natong mission is sa atong sarili. Sa diha pa ko nagpastor sa dako daw way back 1986, 87. May mga pastor nga nagato sa balay, sa parsonage, ang istorya nga, pwede ba pastor maghimo ta og fellowship? Pastor's fellowship. Different religious groups. Kasi sige. So, ito nag-schedule me, alas 7 gabi, di mami ka pastor. Ako inawahi, pag-abot dito. Sa layo, pag perti ng dibuhan nila ba, kung ano, taghan sa mga tao nag-atinin ng among fellowship karon. Pag-abot na ako dito, 5 ra o 4 sa katao. Wala na napula na ang mga naong ba? Wala na ang mata. Duha na kagalon ang nahurot ba? Basta lagi ako pratikin ako naglagot ko nagtanaw sila. Klase ni mga pastoran eh. To paglingkod na ako dito, pastor, tirahan ko isa ka baso. Iko pastor ba ako? Binan ako sila ba? Lain to mga force ko, lain to nga mga grupo ba. So paglingkod din ako, akong ipasabot. Unsa may tuyo nato din he. Nganong ni amata din, nganong nagpatawag man ta og fellowship. So akong giingnan nga kining inyong gihimo karon panag-ingnan bambo sa mga tao nga nasa inyong palibot. Basta ang upat ka pastor na kuan ba, murag na ninuptok, wa na gid magtingog-tingog. Iko mga leader man kahata. Nganong anion man nato ni ang ato ang kinabuhi. No? So dili ni maoy tama nga kinabuhi o kinaiyas mga pastor. So pila ra ko ka minuto dito, inguli gyud ko. Iko dili ni maoy tama na tong himo. Ang atong tama himo ta magampo ta unsaon nga mahimo tang ehemplo, unsaon ta nga tinuri tang magkadalag-kalag di tubangan Ginoo. Dili iyon ani. Butang ang baso. Tiulawan nila ba? After 2 days nakatugid ang pastor isa dito. Pastor, naula gid mi sa among gihimo ug sa imong istorya. No? Kon man gyud dili bagay. Dili bagay. Dili ta bagay ang magpastor kung inana nga atong kinabuhi. No? Kaya the first mission nato is na sa atong sarili.
Ayaw paglakaw sa labas nga dili ka kanang panag-ingnan sa imuhang kinabuhi. No? Nawasan na ito ni makita. Tanawa, dinhi lang ta sa ikaduhang Pedro, kapitulo 3. Nasa duha ka bersikulo dinhi nga giistorya gyud. No? Tanawa ang bersikulo 11, unsay ang giingon dinhi. Ug sanglit kining tanan laglagon man nining paagiha. Unsa may angay ninyong buhaton? Murag ikon ta bagi. Pero kada isa gitudlo dinhi ni Pedro. Unsa may itong buhaton? Amo iyang gitubag dinhi sa ubos. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan. Sa may balaan din mag-inom ta? No? Katawa ka itong isa ka membro, nagstorya. Ipahambog niya sa iyang kaubang membro nga Pastor Brad, nagpasalamat yung ko sa Ginoo kay gibag-on ako. No, naglakaw sila ba? No, salamat Brad kay gibag-on na ka sa Ginoo. Nahitabo nga nahagbong ang iya habang nasay nahagbong butang iyang gikuha. Pagkuha niya nahagbong ang sigarilyo din sa bulsa. Ingon lang siya. Kaya mga bataan ano gisuod man yung sigarilyo sa akong bulsa? Hibalo nga di na kumanigarilyo kay anak na ko sa Ginoo. Tanaw ra gud. No sahay sayon iistorya nga nausab ta pero yung pagpakita lisod baya. No? Kaya dili pwede nga manangyaw ka din sa inyong silingan ug asang dapita kung dili ka mabago. Ingon diri ang Ginoo. Kinanbalaan ka. Kaya kung doon naman kayo madala, naay mo tuo sa imuha, parihara pumugbatasan. Dili man ta pareha sa ubang reliyon. Ang ubang reliyon nagtudlo, musulod na kasimbahan, membro ka, luwas ka. Wala na sa tuwa. Nasa bukid, nag-mission ko dito. Iba ang drive na ko dito. Muna mga tao dito nga mo apil, pagkakita nila inana ang sitwasyon, biya yun. No? Kaya naman po yung mga membro dito sa laing simbahan, muhilak ka mo simba. Pawalihin mo kuya mo wali. Pag humog simba, buda o hiniktan. Tari. No? Yun ang sahiba ang kinabuhi, yung dili gid mao. No? Manangyaw ta. Sino mo tuo sa tuwa? Kaya dapat, ingon ang versikulo 11, ang ato sang sarili. Ayaw paglakaw, nga dili pa ka limpyo, hinlo ang imuhang kinabuhi. Dili pa ginamaw, ang ingon sa 11. Og ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. No? Ang iyang ibutan diri sa English, be holy and dedicated to God. Tama na ba niya yung gingon? Pagabos 14. Unsa pa yung 14? Busa manginugma samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw, paringkamot kamo. No? Gilig-on mo si Ginoo ba? No? Para sa mission. Pero biingon pag siya, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli og dili masaway sa Dios og may pakigdait kaniya. Mo ni ang gisulti. No. Again, naanata, gitagaan na tagkalig-on sa Ginoo, pero ang pagdimo lang nato sa hayba. No? Kulang ta. Kulang ta diha sa ato ang pagpakita nga tinuoray tang gusto nga moadto og misyon. No? Ayaw pakaulawi ang Ginoo sa pagsaysay sa pulong sa Ginoo nga dili mao ang imong kinabuhi. Dito sa ibabaw sa crossing, sa naghimo dito simbahan ni Pastor Lulong. Ingon to nga mong kaubang pastor, kanang balaya pastor, kinalulong ba? Pastor na nagnaninda diha. Kuya kay pastora, kompleto. Kompleto og ala, kompleto sigarilyo, tanan. Ya to kinalulong. Ayo. Pwede may kapalitan ang sigarilyo. Wa mo labas ang pastor, pating ulawa kay kibalo siya nga mga pastor sa baptist bang to adito. No? Muna problema. Tanawa itong naghimo may fellowship dito sa bukid. Ipa-special number na po dito ang ilahang grupo. Pagkahuman, nga hubog. Di makabuyag ang pastor, kay kanuman, usama po siya. Kaya nga, lisod sa usa ka leader ang pag-istorya kung naa siya. Lamat tatak ng Ruli ba, morgula gini siya. No? Kuya ni si Ruli, Pastor Ruli, masaba gini ba, miyaw-yaw gini. No? Katinuod jud. No? Empowered formation, kinahanglan unahon nato nga atong kaugalingon.
No? Unahon na to ang kagalingin na to pag-misyon. Paano ni maging worthy takos nga mutindog para sa pulong sa Ginoo? Paano ni nga mahimo ning epektibo? Kaya remember sa 2 Peter chapter 1 verse 8, ang Ginoo nagtawag sa tuwa maging active and effective. Dili lang ka maayong mo trabaho diri sa Ginoo, pagabot sa labas dili na mao ang imong kinabuhi. No? Siguro mo ni nitabo sa unang pastor diri ba? Abot lang, no? Nibalo ko kay Pastor Basade. Lisod pagtubo ba ang simbahan kung ang leader kumpleto po. Lisod yun. Magpo nga na ko, naglili ko kong pastor ba? Ito sabi sa dirigibot lang. Patigid ba? Wala po ko manghilabot. No? Wala po ko manghilabot. Iyahaman na. Pero di yung ka epektibo nga anak sa Ginoo kung naa ka ni anang problema sa imong kinabuhi. Kaya nga, mingon diri ang verse 11 and 14, kinanglan balaan ka. No? Ihalad ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. No, babala na mo kay pastor sa pining inyong team. Pero ako lang nagkuhan lang ko diri og gamay ba? No? Kinahanglan mulakaw ka. No? Ang imong kinabuhi takos ng istorya. No? Pag-station na mo sa bukid, istoryahan gina akong mga kauban akong mga workers. Kita gid ninyong kinabuhi nga tama sa tubangan sa Ginoo. Makit-an gani mo gamay lang nga naa mo ni ana. Uli na lang kay ulaw kayo. Naa mo ni ana nga problema sa kinabuhi. Muna dito sa bukid, binadrive ginako pag-ayo ang inyong holiness nga kinabuhi. Bahala gamay ra mo basta kay inyong kinabuhi tama sa tubangan sa Ginoo. Daghan mo nya problema ang daghang problema ayaw na lang. No? Muna sa bukana, binan ako mga membro, kung naamoy bisyo, kunya magpadayon no sa pag-alaga sa Ginoo, undang na lang no. Ulaw man kayo masige mo dayeg sa Ginoo dinhi nya, pila na mo katuig nagdayeg mo ra gihapon na inyong kinabuhi. No? Gitawag ta sa Ginoo aron mahimot ang balaan tuod kay ang Dios balaan. No? Murang kita po dinhi ang atong kinabuhi ipakita pud nato ngadto sa Ginoo nga parihata ug nakasabuta sa ato ang pagsulod dinhi sa simbahan nga tama ang ato ang kinabuhi. So again, unsang first mission ato sarili. No? Bahalag gamay ang imong nakatunan basta ang imong kinabuhi takos sa tubangan sa Dios. No? Dali iistorya. Ug dili ka maulaw mo istorya kung ang imong kinabuhi limpyo sa tubangan sa Ginoo ug sa tawo nga imong istoryahan. Pag mo istorya ka, unya naa ka na ng kinabuhi, may mutuo sa imo ha. Na may mutuo, pareha mo. Kung saan man nimo pagdala nato sa langit. Natiman ang atong kausa, no? Wala ta magsulti sa pulong sa Ginoo aron budaghan ta dinhi. Misulti ta sa pulong sa Ginoo aron kini mga tawhana mauban sa tuad to sa langit. No? Kung naamay mo anhi dinhi nga atong nadala, ikaduha lang na. Pero ang main motive gid nato kinahanglan ning mga tawhana madtog langit inig kamatay. Mag-uban dito sa gihiran sa Dios. Dili kay para langin mo mudagan ang ato ang attendance din sa simbahan. That's the wrong motive. No? Pag-ingon sa Ginoo, and all these things shall be added unto you. Siya na'y maghimo o pamagi unsaan mudagan ang ato ang kaubanan ng simbahan. Kung tama ang atong kinabuhi. Kaya bago ka mulakaw, misyonisa ang imong kaugalingon. Kung doon na kay manglantaw nga kanang mga tao nga nasa imong palibot, mahimo ng anak sa Ginoo, misyonisa ang imong kaugalingon. No? Kung imong kinabuhi, labaw pa kakamarites sa mga imong silingan o imong paryente, na! Butlang madala baka nimo nang imong paryente. No? Ikinira bang atong paryente ang ato ra bang kinabuhi ang imoy gibantayan ni anak, bisan ang atong pangluwa gibantayan na nila. Kung dili mao ang atong kinabuhi, dili na madala. No? Kinahanglan misyonan sa nato ang atong sarili. Amen ba? Tanawa sa imong kaugalingon kung gusto kang maluwas na imong ginikanan, imong mga igsoon, imong mga silingan, imo sang sarili mo unahon nimo. Ikaduhang misyon nga atong himuon is ang atong misyon sa simbahan. No? Kinahanglan
Humana ka naka-mission sa imong lawas, imong kagalingon. The second mission nga imong gamiton himuon is safe diha sa church. No? And again, ang 2 Peter 1:8, to become active and effective. Kung ang imong kinabuhi haom diha sa Biblia, diha sa simbahan, mas ang simbahan nindot ang dagan. Lipay ko nagtanaw sa inyo ganina ba? Wow, maya kay mo sayaw ba? Ganta, no? Makahatag na og duga nga kalambuan sa simbahan. The first mission nato sa atong simbahan is support your church. Suportahan ninyo yung simbahan. No? Kining inyong kadasig, kinalang himuon ninyo ni dili lang karon, kundi hangtod sa katapusan sa inyong kinabuhi. Inyo nang himuon. No? Suportahan inyong simbahan. And preserve the testimony of your church. Inumdumi ang inyong simbahan, no? Ang testimony ni inaa sa inyo ha. Pag mag-away ganin sa inyong balay, mong mag-asawa kung may murabinhi, kanang ikuan, kontrola nga dili makuan kay hinumdumi simbahan ang imong gidala. Moingon day nang inyong silingan, sama nang membro diha sa simbahan, grabe mag-away mo magulay Ginoo. Kinsa gingon? Simbahan. No? Pag naay loto station diha, o kanang mo sani kining lasto, na ba niyo diri? Muhapit gani mo hang mupuan mo, pakitaan mo nagsimba mo dinhi, igo inyong simbahan. Kaya preserve the testimony of your church. Ang kaugmaon simbahan sa inyong simbahan agi sa inyo ha. Wala sa inyong pastor. Ibalo ko ninyong pastor wala bisyo. Ambot lang no. I-preserve ninyo. Kamugi maghimo ni dili ang pastor. No? Ang kaugmaon sa inyong simbahan na agid sa inyong testimony. And be loyal and faithful. Kung si kain sa loyal and faithful. Ngayon nagsimba diya sa mo sa una, very loyal. Maglakaw gani me. Iya yung nagpresentar nga, kung ako, membro ko sa Bukana Baptist Church. Pero mo sulod na nagsimbahan kung KBL. Sa manang KBL. Kasal, bunyag, ug lubong. Pero ang siya nga, membro ko anang simbahan na. No, loyal. Doon na po akong nabalaan nga membro simbahan, musimba lang kung doon ay problema sa simbahan. No? Pag naay-away simbahan, musimba itong tawa na to. No? Pero kung away, di musimba. Mabot klase membro simbahan. No? And ang ganang faithful buto sa bot, na mo perminti, sa inyong trabaho din ay payon-ani. Katong nagbakbin ba mi diri si kung meeting grabing busugan na mga to Kuya kay ning inyong simbahan mo pakaon ba. Musugot na lang gani mig diri lang pero ang meeting kay no. Gani mo pakaon diri sa mga pastor. No, ingon ba yang Biblia, isa lang gani kabo nga inyong ihatag dako kay nagpanalangin. Kana pagkaha nga pahusgon ninyo ang pastor. Lamat kay sa inyo hadin mga membro no. May pagka-train ni pastor. Now, dunay tulo ka mga buluhaton sa Kristohanon nga lisod himuon bisan kung nakibalo na. Tulo. No? Tulo ka trabaho o obligasyon sa mga membro nga lisod tun-an sa mga membro. Ambot ni. Number 1, pagka-tino pre-meeting. Na-pre-meeting mo diri, Pastor? Oh. Pilay membro nyo din, 40 mo kabog diri? Pilay mo atin sa pre-meeting. Oh. 15. Pero manimba mo Domingo, mo 30, 40 inyo ang... Okay. Tanaw rin ang numbers. Pero kining mga membrohan, ibalo ba yan na pre-meeting? Ang pinakasakit nga bahin, kanang at bang simbahan ba? Nagkabalo na nagkanta, piyong-piyong lang, igin mo, pati doon na maglunta. Na dito sa mua. Iyon pa itong mong kaubang simbahan. Kung mo gamot, ang iyang balahing abot na sa simbahan ang gamot. Pero dili matino pre-meeting. Lisod sa mga membro, tunan ang pre-meeting pag-apil. 37 years na ko diha sa Bukana. Murag kaduha lang to nahitabo nga napuno ang simbahan sa pre-meeting. Katong milinog og alas 5 mo siguro sa hapon. Basta pag pre-meeting na mo, napuno ang simbahan. Ko nindot niya Mutuging na nako nga
Magampo na lang tanga kada prayer meeting, Wednesday, linog na lang kay hadlok man mo og linog, no? Mura gito. Ikaduha nga napuno po ng simbahan prayer meeting, birthday nako last year. Amo ni katubong nama ko yung mga membro simbahan nga bisita nato sa prayer meeting baya. Membro ha pero bisita sa sa prayer meeting. So pag prayer meeting na mo, lasay sa mong prayer meeting dito, alas 5 pa dagan na kayo. Uy, murag karon pa ako nakita ning tawhanan ng prayer meeting. Ana din no. Niya lagi may pastor kay birthday man kundi mo. Wagid may nga ni amaya may pastor kay mag prayer meeting mi. Wag yun. May anhi may pastor kay birthday nimo. At tanawa pagka sunod Wednesday, wala na. Kaya ang usa nga lisod tun-an sa mga membro ang pag-attend og prayer meeting. Lisod nga ambot nan, ambot lang ano magid nga gahi magining prayer meeting suportahan sa mga membro. No? Isa na, ikaduha. Naila mo kasuko ha kay inyo man kung gihimong speaker din ako aning yaw-yaw dili inyo ha. Mutugan lang ko tinuod. Ang ikaduha nga lisod tun-an sa mga membro simbahan paghatag og 10%. Pasensya lang mong dili maghatag. Kaya ako ra nag-istorya. No? Lisod tun-an. Naanta ang Ginoo nagasulti nga daghag panalangin, daghag ibubo, ablihan niya ang haan sa langit, badlungon niya ang mga dangan. Pero di gid mo hatag og 10% ba? Musugot na lang man ni dangan basta di lagi mo hatag. Ganuman lisod tun-an sa mga membro simbahan. Nag-lecture ko diya sa kaputian sa panahon. Kaya ang kaputian sa panahon parang pa ni Pastor Fortuna, kuan bi ato kining every Sunday lain magwali dito. Na atol nga dito ko. Nag-lecture ko about 10%. Sabi noon sinitabo. Wa na mo simba tong tawhana tong membro simbahan. Kay ako daw siyang gipugos yung muhatag og 10%. No, tanaw ra gud. I-explain lang gud nako pagayo ba nga inani ang grasya kun muhatag ka og 10%, badlungon niya ang mga dangan. Una ako ni balaan wa na mosimba kay ngano na pugso nako siya paghatag og kinapulo. Salamat lang ko nga dili ko pastor din basig na mo di mo simba ron Domingo ha kay akong istorya nga lisod ihatag ang 10%. Wala mo din ha kay wala naman ko ron Domingo di. Magkita ta din siguro festival. Na mga meeting din i-appeal, din i-hear, magkita ta. Pero kung wala, adi kita magkita. Kaya nga pabor na ako ang mo istorya. No? Kay tinuod na ang Zion Baptist Church, isa na sa pinakadakong simbahan sa Davao. Nabalo ko kung kisa nakibalo sa Zion Baptist Boulevard. Attendance sa diya 4 to 500 every Sunday. Pero si Pastor Fortuna nag-istor sa ko ang dili manggihatagon ang membro din. Kinapulo. No? Kaya kita na ang percentage average ba every Sunday and every month. Yun ana lang ka ang ilang income. Kung nga naman pastor. No? Di na to pugos. No? So bisan pag unsaon nimo og yaw-yaw, kaya ako di sa bukana, wag ko magwali og 10%. No? Never ko nagwali og 10%. Ang akong ipasabot dito ang trabaho sa Ginoo. Ingon ani kadako ang trabaho nato sa Ginoo. Kaya ang pastor diya sa una, wa na ang mga membro di na ganahang mo simba kay hapit kada sa simba 10%. Mga membro bungol na ba? Mga membro. Kaya akong gingon mo niya to trabaho diri sa Ginoo. Na kung dili mo mohatag saon man nato ni. So dito na sabta nila nga kinahanglan mohatag tag 10% para sa trabaho sa Ginoo. No? Then ikatulo nga lisod himuon sa mga membro simbahan ang pagsulti sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan. Nay percentage nga kung gihatag dinhi si kuan nagsulat ni si Roland Level. Iyang gitagaan og kunin siya kining worldwide survey ni siya. Ingani ang porsyento sa mga membro simbahan. Mingon siya 20% ang dili mo ampo. Diya simbahan 20% ang dili mo ampo o dili kay balong mo ampo. 20%. May lula-lula na mo sa una. Gulang na ba? Unya, nahitabo itong magipaampo ni Nida Masiro to sa prayer meeting. Wagid matiwas ang iyahang pagkampo. Pero very active simbahan. Every prayer meeting, Sunday school mo apil. Pero pampo Di kay balong mo ampo. Kanang dili kay balong mo ampo, mabalaan ni mo na.
Kana ganing mag-closing prayer, kana mag-ana tago-tago gani. Ana. Kana membro ha di nakabalumampo ba. Mahadlok na nga tudloon. Mga pastor, para gani mo na tudloon na di ba di nakampo. 20% membro sa church dili kay balong moampo. Then 25% ang dili magbasa o Biblia. 25%. Na may membro diha ang iyang termo. Unsa day kalainan sa Bible sa Katoliko o sa Baptist Christian? Parihara na oy. Insa dili oy. Insa. Ang Biblia sa Katoliko na nimahong uk-uk. Kaya ngano daw? Pag-abot diha sa balay, palis Biblia, ilabay lang dito sa kilid. Unya ang Biblia daw sa Kristohanon na nimahong ilok. Sigla daw sipit ba? Wagi basa-basa. No. Da sa atong simbahan da og Bible butang sa ilok. May ilok, butang gid ha. Pag uli, pitan na po. No? 25%, 30% ang dili mo tambong sa panimbahon no? Doon ay 30% ang dili mapil og simba sa Domingo. Kaya nga ay dito sa inyo din no, kung na perfect ba ninyo every Sunday nga tanan gid naambot dinhi. Perfect ba ninyo yung simba? Mga membro tanan na ba kada Domingo? Dili gid no? Kasi 30% doon ay mga membro nga dili mo tambong og simba. Gidisiplina na ako mga young people dito simbahan. 1 month wagi na ko patugtuga. Naglagot ko ba? Gikan og fellowship. Sabado, pagka Domingo, wala manimba. Gikalintura, kapoy day, nakatulog. Ani day mo ha? So, disiplina na ako. Walay magtugtog sa kabulan. Mingaw sila dito. Wami worship. Hymnal perminti. No? Dili ingon ana ang tinuori nga Kristohanon pag mo nagingan ako si Odi. Ayaw mo paghimo og activity sa youth og Sabado. No? Yan atong Sunday sa mong isiking meeting, ibutang dito nga Sabado mo uli. Kung dili ko musugot Sabado mo uli. Uli mo Friday. Kaya nga naman, pag mugikan dito sa venue o buntag, pag uli sa abot sa simbahan, balay, hapon, matulog na. Pagka Domingo, di na mapigsimba, kay katulugon pa. Kaya ganyan ako, walay activity sa youth nga mo human og Sabado. Dapat Friday, human. No? Asa na ba ito? 40% ang dili muhatag sa ilang tithes. Namo na itong ganina, no? Ang lisod tunan ang paghatag og tithes. 40%. No? And 50% ang dili mo tambong Sunday school. 50% sa mga membro simbahan dili mo tambong og Sunday school. Hamak mo nga nag-worship mi dito, napagi-membro hing abot tripled amen. Hing sulod pagid simbahan. Naman ka. Late lagi ko pastor. Siya ka tripled amen hing abot. So, ikaw ba mo lagi nang ang pastor kung may sakit, mamatay og gali. Sa mga membro nga, tama ka per meeting, dili mo tambong tripled amen pagid hing abot sa worship. Kisa dili maglagot. Unta wala sa inyo hadin ha. Okay, oh. Empowered. No? Ayaw mo og simbahan og mag-tripled amen na wa mo nahimo din ha. Kunya, kasagaran ba yan ng late? May dako kayong problema sa simbahan ba? May grabe ka kung batasan. Late pa niya mo pa magsamok-samok di simbahan. Muna di sa bukana karon wa ni magsamok-samok. No? O Ginoo, pangwaan ni mga membro diri samok-samukan. Gawa ko magpanugdaghan gamay ang membro. Ang akong gigusto dito magkasinabot lang ta. Muna wa na maabot dito og tripled amen. Nang wala na tong mga tuhan na to. 50% ang dili mo tambong Sunday school. And 60% ang dili mo tambong sa evening worship. Ang evening worship namo sa bukana gi-close na ko. No? Kaya gibserbahan man gud nako pag evening worship, perting gamay ra na mga pil. Unom, napulo. Kung dili ni maayo, so mag-meeting may undangon na to ni, ingon mo mga membro. Ayo lang pastor, undangon na to ni. Sige tag evening worship nga dili mo moari. Kini nga evening worship dili ni para sa kuha, para sa Dios ug para sa inyo ha. Unya nga dili man mo apil. Karon pila na katuig na may evening worship. No? Kay uban man gud, na may magud tinglakaw magud na family day man gud pastor.
Wala na para sa Ginoo kay family day. No? So 60% ang dili mo tamdong sa evening worship and 70% ang dili mo hatag sa mission nga buhaton. And asa na to? 80% ang dili mo tambong sa prayer meeting. Kuha day no? Sa evening 60. Pero ang prayer meeting 80% di ay ang diligin mo tambong. Kaya nga mo nang kanang moagi ko di sa ubang masimba natong kauban di sa Davao. Kita na ko lagi ba? Dinagmay ra gid mga tinog prayer meeting. Salamat ko sa inyo din 15 kabuk mo mga tinog prayer meeting. No? Ang survey dinhi is 80% ang dili mo tambong og prayer meeting. Kaya nga gamay lang. Unang hinay ang growth sa atong simbahan tugod ni ining percentage unta. Kung mabaliktad ang unta nato ni, mas daghan ang mautin og prayer meeting, nindot gyud ang daghan sa tuang simbahan. And last is 95% awalay nakabig ngadto kang Kristo. Pinaka gamay og porsyento. Out of 100 members sa church, 95% ang wa gid madala. Wala kadala og kalag sa tuwangan sa Ginoo. No? Now, that's the church. Mission ourselves, mission sa tuang simbahan, no? And last one is to the world. No? Acts chapter 1 verse 8, we are a witness. Wala ta gitawag sa Ginoo dinhi aron lang yun magday. Isa na. Pero isa sa mga angayan natong tutukan nga unta makadala tag kalag sa tubangan sa Ginoo. 5 na ka manual ang akong gihimo da sa bukana. Pagdasig sa mga membro, mulakaw ta, musulti ta. Wala gyud. Makahiundang na lang ko, di na ko maghimong kay maura maghihapon ni. No? 95% sa mga membro simbahan di kay balong musulti sa pulong sa Ginoo. No? Walay nakabig nga kalag. Nga bisan gani sa to ang igsuon sa atong pamilya, di ta ka istorya. Ngano man, basig na problema nga atong kaugalingon ba? No? Musugot ka pa lang di ay nga ikaw ray mo ato sa langit. Imuhang pamilya dili di magkanto. No? And this mission mo na isa sa pinakadakong kakulangon nato sa simbahan. Kung di ta mulakaw kinsa may masulti nini mga tawhanan ni. Kung dili man ta makasulti sa uban nga ato na lang pamilya. No? Sulti ang imong pamilya. Ang imong papa, ang imong mama, ang imong asawa, ang imong igsoon, tanan nga naa sa imong pamilya. Dalha sila dito sa langit. No? Kay mas nindot. Tuwa ka sa langit nga naa dito ang imong mama, naa imong papa, naa ang imong igsoon. No? You are empowered for mission. Again, nag-ingong ko grida nga 5 years gikan karon, kung tumanon lang ninyo ning inyong theme, mag-times 3 ning inyong attendance. No? Naana na. Igamahan na mo. No? Kaya nga, ang mission di category atong sundon, unaha sa ang imong kagulingon pagmisyon. No? Human sa imong kagulingon dito simbahan. Kaya kung doon na kag-istoryahan nga mga katawhan may tungod sa Ginoo may tungod sa simbahan, pag ang inyong simbahan dili maayo ang inyong relasyon, dili na mosulod. Kaya importante sa mga mirang simbahan nindot kita nga atong relasyon. Ako sa bukana wag ko maglagta madaghan mi dinha. Ang ako lang may tag-relasyon dinhi. Ano ba may away dito? No? Kay iba man ko, pag naay mga away dito sa mo anay palaway, Ginoo kuhaan ning tawhanan ni. Maproblema mi dito simbahan na ani. Wala. Wala nabilin ng simbahan, pasalamat ko ni matahwana, dili na ni mga palaway. No? Dili na mga away sa mga membro, dili na po mga away pastor. Naway nang away sa korya kay wala naman. Problema kayo ang simbahan ba nga kada bisa gani pagluwa sa pastor bantayan. Gusto sa pastor pataka magliwa. Isiwan ni ato pastor aton tawaon kay pataka lang luwa. No? Kay mga membro ba nga nagsigilan mo ra magparisyon, sila tanaw sa iyo pastor. Dito wala na. No? Unang pag-ingon na ko diha. Ang atong budget karong festival 70,000. Ana uban duko-duko lang. Asa man ta mo ha pastor? Ginoo may mohatag dili kay kita. No, last na tong festival akong budget to 50,000. No? Wa may kwarta. Ang gayo lang sa Ginoo. Kay ingon mga Ginoo mohatag siya kung mga ayuta. Trabaho man gud niya, dili na ato trabaho. No? Trabaho na sa Ginoo, igo lang ta nagtrabaho. Kaya ang atong himuon pagpangayo ngadto siya.
Ang isa nga among gipangayo karon ang luti gyud. Luti kay subject sa widening ang simbahan namo makuhaan ang dinha. No? Mura na gipangayo na moron nga wa pagid gihatag sa Ginoo. Na may paspik paliton sa luyo. Dako-dako to, pero nakinalang pa og legal transaction para mapalit. Sobra na 40 tuig ng ministry ha. Ang problema ginamo luti. Di may makapadako sa among simbahan. Mamangyan nila siro kadako ang dito. Pare-pareha sa inyo padre. So ang last namong option dito, kung di gid mapalit, second story na namo tong among lugar. Kay kung manibagod tanan, dili na mi magpaigo dito sa simbahan. Wa man ko magampo ang bukuan kanang budaghan mi. Ang akong gipangayo sa Ginoo, idugang ang mga katawhan diri nga tinuray nga maayong espiritu, nga magkasingabot mi sa espiritu. No? Wa ko mangayo sa Ginoo nga budaghan gid mi Ginoo. Akong gipangayo akong do na may moabot dinhi Ginoo, pareha mi espiritu. Kay lisod kaayo kung naatay kauban nga dili ta pareha espiritu, maproblema kita. No? Munang akong gipangayo ana lang kasimple. No? Nang namay madugang kanang musuportar. Dili mahimong tunok kun dili panalangin. No? So, ang akong paginaot nga kining inyong habang theme ba giganahang gikuan ba? No? Strengthened by grace and empowered for mission. Nana na sa inyo ang grace. Ikamhan na mo para sa mission. No? Ug inyo gining tumanon ang inyong theme. Mudaghan gid mo dinhi. Ay mo kalaba bala ka suluti pariharat ang problema. Ihatag na sa Ginoo sunahan basta daghanan ta. Na day member dinhi mahimong milenaryo. Di ba? Muingon nga, ako ang lote pastor. Oh, basta haya-haya. No? Muabot ra na sa inyong hadinhi. Basta magkasinabot lang mo, magsinabot tanay diha sa trabaho sa Ginoo, muabot ra na ang ato ang gipangayo. Ang ako ang nakitang example kini si Kumar no, kana sa Asia India ron nga pastor. Ang iyahang membro karon sa simbahan 300,000. Ang iyahang membro sa simbahan. Ang ilang gihimo dito silang simbahan prayer and fasting lang yun. No? Prayer and fasting. Nangayo sila gluti, wala sila kwarta. Ginoo, kailangan migluting dako. Tungod kay ang mga membro may nampuon. Hamak mo giulanan sila, grabing ulan. Huwag din sila mundang silang prayer para lang mo ihatag sa Ginoo ang ilahang ilahang gipangayo. Walay butang nga dili ihatag sa Ginoo. Tinuuray lang ang mga membro o ang pastor nga mangayo sa Ginoo. Now, sana kung unsa may vision sa inyong pastor, ayun ang pagsupak. Patayin lang ninyong pastor. Kay ang inyong pastor baya dinhi wa ni mangandoy nga badato jud. Kami mga pastor ang kalipay namo na lagi madugang di simbahan. Magsinabtanay lang ta sa trabaho sa Ginoo. Lipay na kay mi ana. No? Sinabtanay lang mo. Suportay ang pastor sa unsay mga plano. Ay na pagsupak kay problema kay na wa mo'y mahimong trabaho sa Ginoo magsupak-supak mo din. No? Strengthened by grace and empowered for mission. Akong paghinaot nya kini mga pulong sa Ginoo nakahatag ni og kalig-on o pagpadayon ninyo sa pag-alagad sa Ginoo alang sa kamayaan sa atong buhi nga Dios ug sa iyang bulhaton dinhi. Magampo ta. Dan salamat Ginoo sa imong mga pulong. Salamat kayo Dios tungod kay kini nga iglesia naga-declare sila Ginoo nga sila nalig-on diha sa imong grasya. Naa na ni sila and empowered sila sa mission. And salamat to Dios ang ilaha karon bidisyon ang ilaha Ginoong kausa. Ang ilang pagpaningkamot nga motubo sila dili labang sa ilahang attendance kundi mudako pud ang ilang simbahan diri Ginoo. And salamat tungod kay ligon ang imong alagad dinhi nga nagpadayon sa pagbuhat sa imong mga buluhaton. Ligon na pod ang akong mga kaigsuonan dinhi nagsuportahan kay Pastor Uli. And salamat to Dios nga ma-demonstrate kid nila ang grasya nga naa kanila karon. Mahimo Ginoong galamiton pa ang imong mga kanakan dinhi alang sa imong kahimayaan. Kagbuo ang ilang gikinahanglan, bindisini ang ilang mga panginabuhi, ang ilang panarbaho, ang tanan nga na sa ilaha karon Ginoo ang ilang mga resources.
ubani ang ilang mga paglakaw sa matang karon ko niya ug bisan pa man sa ilahang vision dinhi sa iglesia alang sa kahimayaan sa imong pangalan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.